So, hi everyone! Welcome to my classroom. Ayan, kung makikita nyo, simple lang yung classroom ko kasi naisip ko na simplicity is beauty. Ayan, so, this is grade 5 avocado. Section avocado ang nilagay ko kasi naalala ko ng grade 5 din ako. Favorite ng mga teachers yung section namin. Ayan, section na avocado kasi masisipag daw mag-aaral. Ayan, parang laging active. Ayan, sa mga activities and at sa iba pa. So, ayan, makikita nyo, pagpasok nyo agad ng pinto, makikita nyo na yung class rules ko. And ang class rules na meron ako is, eto, be on time. Ayan, kasi, mas maganda yung habang maaga pa, natututo na sila pumasok ng maaga, and di yung late. So, para pagdating ng college or high school nila or may mga works na sila, sanay na sila na lagi silang on time. Ayan. So, pangalawa is, respect and listen to others, especially to your teachers. Ayan. Ayan. So, syempre, mahalaga to kasi we should respect every person and makinig sa kanila, lalo na sa mga teachers nila, diba? Pangatlong rules is, follow directions. Ayan. Follow directions kasi para hindi na sila magparatanong and maging tama na yung mga ginagawa nila. Ayun, makaiwas na sa mali. Ayan. So, number 4 rules is, be kind, polite, and courteous to others. Ayan. So, syempre, kailangan din nilang maging magalang and mabait. Kasi, gusto ko na habang bata pa sila, alam nila kung paano gumalang sa mga matatanda, or kasing age nila. Ayun. 5 is, work hard and always do your best. Ayan. And last is, be safe, enjoy, and have fun. So, syempre, sa pag-aaral, kailangan din nilang mag-enjoy sa pag-aaral para hindi sila masyadong ma-pressure. Ayan, kasi mga elementary pa lang naman sila. So, ayan. Ayan, punta na tayo sa classroom design ko. So, dito may TV ako na nilagay para during recess or vacant time nila, i-open ko yung TV para hindi sila ma-board. Ayan. So, naglagay din ako sa tabi ng TV ng flag, Philippine flag. Philippine flag. Ayan. So, para pag naulan kunwari sa labas at hindi makapag-flag ceremony sa labas, so, dito na lang sa loob. Ayan. And ayan, naglagay din ako dito ng mga bayani. Ayan. So, nilagay ko to kasi para lagi nilang natatandaan, naaalala, and hindi nalilimutan yung mga bayani natin. Ayan. So dito naman, merong mga books na pwede nila basahin din pag may vacant time sila. Ayan. So, or pwede rin pag wala silang dalang libro. Kasi, ayan, pwede dyan kumuha. Kasi naalala ko, I always forgot to bring my books and sa sobrang bigat din kasi niya talaga. So, naisip ko na maglagay na lang ng mga libro dito para, para hindi na sila mahihirapan magbitbit or in case na makalimutan nila. Ayan, so here's the cleaning materials naman. And dito ko na din nilagay yung trash can and katabi niyan is yung list of cleaners namin. Ayan, so, nilagyan ko ng list of cleaners kasi para din nila makalimutan kung sino yung mga cleaners for today. And so, parang walang nagtutulakang nangyayari kung sino maglilinis ngayon, tomorrow, and the next day. Ayan. So, ayan, meron din akong artworks dito. Ayan, dyan ko din ilalagay yung mga artworks na ginawa ng mga students ko. And syempre, di rin mawawala yung class officers. Ayan. So, dyan ko sila ididikit. Ayan, and meron din akong bulletin for human body na nilagay dyan para aware din sila kung ano ba yung mga tawag sa loob ng body natin. And ito naman, ayan, pagdating naman sa seat plan, ganyan ang seat plan na ginawa ko. Hinati ko rin sila sa tatlo kasi mahilig din kasi ako maglakad-lakad habang nagtuturo. So, mas feel ko kasi pag nagtuturo ako is magalaw talaga ako para nawawala yung kaba ko, parang ganun. So, ayan, makikita niyo din na dalawa yung door na nilagay ko dyan kasi para hindi hassle pag uwian na. Ayan. Ayan, so ito rin yung teacher's table and ito rin yung whiteboard. Ayan. So, ayan lang po yung classroom design na ginawa ko. So,
Marami pong salamat sa pakikinig. Bye!